iskandalo sa showbiz talaga, no? Ibang klase rin itong si Ellen Adarna. Kasi nga po, I'm sure, aware na, alam nyo na sunod-sunod na pasabog na ginawa ni Ellen laban sa kanyang asawa. O, hindi pa naman sabihin dating asawa kasi siguro pag may pagdadaanan pa silang proseso, nakahiwalayan na lang na si Papa Derek Ramsey or si Papa D kung tawagin namin. Nakakaloka kasi matagal nang napapabalita, although na-flag na rin namin before at naisulat ko sa mga column ko sa mga dyaryo na yun nga na naghiwalay na di umano nga itong si Derek at saka si Ellen this year lang, pero buwan ang nakalipas nga, 6 months or 7 months ago pa. Pero nitong November nga lang po nang inilabas ni Ellen Adarna ang conversation, ang thread nung conversation nung sinasabing side chick ni Papa Ellen, ni Papa D or ni Derek na noong pa pala nagaganap, and in fact 9 days or so days bago pa sila ikinasal. Kaya ang dami nagtatanong na bakit daw pinakasalan pa. Sabi nga, kasi 3 weeks ago lang, this November 2025, na booking or nagkaroon ng maraming ebidensya itong si Ellen through sa pagpapadala sa kanya nung conversation nga, nung mga pagtataksil di umano ni Derek sa kanya. At ang ngayon nga at this time, pinaghihinalaan nga na di umano daw, ang nagbigay din daw nun kay Ellen ay yung nga sinasabing matagal ng kaibigan ni Derek Ramsey na nakarelasyon niya during the time na sila na ni Ellen, hanggang nagkaanak nga sila ni Ellen. Nakakaloka lang kasi sa gitna ng mga pangyayaring ito, alam mo yan, si Papa Derek Ramsey, hindi naman basta-basta ang pamilyang pinanggalingan yan. Mayaman, at saka, in fact, hindi naman niya kailangan niya ang showbiz para, alam mo, yung kumita ng salapi, dahil ang yaman naman niya, may mga negosyo sila. And, pareho din naman ni Ellen Adarna. Kaya lang sa nangyayari ngayon, na dito sila sa social media naglalabasan ng mga baho, kasi si Papa Derek may mga cryptic messages din, naglabas din siya nung sinasabi niyang stages ng marriage, na parang 6 stages yata yun na hindi na umaabot sa 6th kasi sa third stage pa lang naghihiwalay na yung couple. But anyway, sa dami ng mga interpretasyon, may ibang rason kung bakit nanghiwalay sila. Kasi kung paniniwalaan natin itong sinasabi ni Ellen na 3 weeks ago lang niya, this November na i-post itong mga ebidensya ng pag-cheat sa kanya ni Derek, naghiwalay na sila months ago pa. So may mga ibang rason nga, may mga ibang dahilan. Pero ayun na nating kalkalin yun. Dahil ang tinitingnan na lang natin dito, yung kapakanan ng mga bata, lalo pat si Ellen, pag every time na nagba-vlog siya at nakikita mo yung itsura niya habang isinasalaysay niya or ikinikwento niya itong nangyayari sa kanila ni Derek, nakikita mo talaga na maraming nagsasabi na parang ano ba yan, parang hindi man lang pinag-iisipan ni Ellen yung ginagawa niya, alam mo yung typical na isang babaeng gustong lumaban or palaban or malakas ang loob, and yet hindi siguro iniisip yung repercussions or consequences na pwedeng mangyari in the future, lalo pat babae ang anak nila ni Derek. Tapos madalas pa niya binabanggit din daw si John Lloyd Cruz bilang isang responsable at mabuting ama sa anak nilang si Elias, etc. na hindi maintindihan ng mga netizens minsan or ng mga hindi naman talaga nakakakilala sa kanila kung ano yung klase ng pinagdadaanan nila. So habang binavlog po natin ito, magulo pa rin isa lang ang malinaw na parang kinumpirma na ni Ellen na naghiwalay na nga sila ni Derek. Sa kabilang dako, nakakaloka yung mga kwento na si Ellen ngayon ang nakatira doon sa sariling bahay mismo ni Derek. Alam mo, may ganyang kwento talaga si Derek Ramsey. May bahagi ko lang kasi nung araw, ito babanggit ko lang kasi nabalita naman na ito nung araw. Nung magkarelasyon sila ni Angelica Panganiban na sobrang in love sila sa isa't isa. Alam mo yan si Derek Ramsey, nung pag nag-aaway sila ni Angelica, siyang umaalis ng bahay niya. Bahay niya mismo
may bahay niya mismo, at doon siya minsan natutulog sa kotse o di kaya sa malapit na parang Airbnb na mga ano, nung samantalang bahay niya yung pinapalaya talaga siya. At hindi ko alam, lumang kwento na po ito, nangyari naman. Ang gusto ko lang i-connect dito is parang may ganun talaga sigurong karakter si Papa D o si Derek na imbis na siguro lalong mag-trigger ng kung anong gulo, masaktan niya o magkasakitan pa or what, siya na yung lalaki na nagpapakumbaba at umuunawa na kahit sarili kong bahay to, sige ako na lang muna ang aalis. Yun ang sitwasyon na nababalita ngayon na nangyayari sa kanila ni Ellen Adarna, lalo pat kinikwento nga ni Ellen na twice niya nang ipinabarangay. So siguro naman hindi kinasuhan kasi barangay issue, hindi natin alam bakit kinakasuhan at bakit pinababarangay ng isang babae ang kanyang partner o ang lalaki. Siguro, kasi di ba normally mga ganung kadahilanan lang naman, marahil na nagkakasakitan, may tawag doon, may violence na nagganap or whatsoever. Pero wala namang ganung detalye yung sinasabi. But the fact na kinikwento ni Ellen yon, syempre mag 1 plus 1 plus 1 na lang din yung mga tao tungkol doon. Pero bilang kilala nga namin, at binigay kong example sa inyo, bilang kilala nga din namin kahit papaano itong si Papa D, dahil may mga common friends kami, mga decent at edukado, hindi naman siguro gagawin ni Derek Ramsey ang mga alam mo, manakit or whatsoever. Kasi yun na nga, classic example na nga, kahit sarili niyang bahay, umaalis na lang siya na yung kusang lumalayas para hindi na nga siguro lumala yung gulo, base na rin sa nangilalabas ang kwento ngayon. At yun na nga, nakarating sa atin nung araw pa yung ganung kwento na bahagi na siguro ng pagkalalaki o pagkatao ni Derek, umiiwas na lang sa gulo pa. The thing is, ngayon siguro dahil sa social media, dahil sa natitwist yung mga ibang bagay na alam mo yon. At syempre pabilang si Ellen ay nakilala din naman nating palaban, alam mo yung isang babaeng alam mo yung very she speaks out her mind at talaga namang ibinuboses niya ang feeling niya, karapatan niya. Hindi naman natin inaalis din sa kanya yung. Kaya lang syempre pag nagtagpo yung ganung klase mga personalidad, babalansihin mo na. Kasi yung iba, lahat ng sisi pinupukol kay Derek. Lahat ng may gano'n. So dapat balansyado lang din po tayo kasi nakakaloka nga sa kwentong ito. Sabi nga natin, pagdating talaga sa emosyon, pagdating sa mga pag-ibig, pagdating sa mga relasyon, etc. Wala talaga siguro mga mayaman, edukado, nakatira sa mga exclusive village kumpara mo doon sa mga kapwa natin Pilipino na ordinaryo lamang pagdating sa mga nag-aaway-away na, nagsiselos na and everything. Kasi lalo ngayon sa presence ng social media, lahat na lang inilalabas. Pero hindi po lahat ng napapanood natin ay posibleng totoo. Hindi rin naman lahat ng nababasa natin ay totoo rin naman. Kaya ang paghuhusga, dapat alam mo yung kaya nga tayo may mga korte, kaya tayo may mga matatalino, mga wes o mga abogado dyan na tumitimbang at sabi natin nagbabalansin ng mga kwento ng bawat panig. Yun na yun. Yun lang. So kung sanahan tong ito ngayon, magki-Christmas pa naman, alam mo naman ngayon, mga issue ng pagpapatawad, pagtanggap, at pag-move on, pag-move forward, mabubuksan na naman yan sa mga darating na panahon. Particular nga dito sa kaso ni Derek Ramsey at saka ni Ellen Adarna. Na siguro naman pagdating ng araw na tatanungin sila ng mga anak-anak nila na magkakaroon na ng mga sariling pag-iisip at sariling emosyon, ay sana nga mapaliwanag. Kasi dyan ko naaalala si Eman Pacquiao, kasi di ba alam naman niya, sabi niya bata pa siya, alam niya na yung sitwasyon nila ng nanay niya, kung ano sila doon sa pamilya ni Manny Pacquiao. Parang ganun lang. Pero syempre ito matitindi kasi may mga kula-pula na mga baho, mga intriga, mga iskandalo at kung ano-ano pa. Sana nga lang pagdating ng araw na malalaki na kunwari itong si Elias na anak ni John Lloyd kay Ellen, tapos itong anak ni Ellen kay Derek, yung mga anak din naman ni Derek sa iba, mga anak pa sa iba, hindi ko alam, may iba pa ba? Basta may anak siya sa iba, na sana paglaki nila, mas maging responsable silang mga
tao at mga anak ng mga magulang nila sa ngayon. Yun lamang po ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus. Nagpapasalamat din po kami dito sa Unbettable Channel sa patuloy ninyo pong pagsubaybay. Ako humihingi lamang ng pasensya kasi nga po dala ng mga sunod-sunod na kalamidad sa atin, mga pagbaha, mga lindol, bagyo, mga iskandalo sa flood control, at kung ano-ano pa, pati diyang presidente, ang kapatid niyang senadora. Ay nako, magdasal lang po tayo kasi minsan talaga hindi lang kalikasan ang kumakatok sa atin kasi mismo ang Panginoon na ang alam mo yon nagpapaalala sa atin na hello. Talaga hello, o ganun lamang po. Nagmamahal po sa inyong lahat, Ambet Nabus.